po sa ating lahat. Bago po tayo lumako sa ating pag-umalag na panalangin, ating po muna pakinggan ang sinasabi sa aklat ng mga awit, kabanatang 34, talatang 1 hanggang 8. Sabi po dito, sa lahat ng pagkakataon, si Yahweh ang aking pupurihin. Pagpupuri ko sa Kanya ay hindi ko papatigilin. Aking pupurihin Kanyang mga gawa, kayong mga naaapi, makinig matuwa. Ang kadakilaan niya ay ihayag at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangin ay dininig ng Diyos, inalis niya sa akin ang lahat kong takot. Nagalak ang aping umaasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Anghel ang siyang bantay sa may takot sa Diyos, sa mga panganib sila'y kinukupkop. Tingnan mo at lasapin ang kabutihan ni Yahweh. Mapalad ang mga taong nananalig sa Kanya. Tayo po ay manalangin. O dakilang Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat sa pahiram na buhay at sa panibagong kalakasan na taglay, Panginoon, ng inyo pong mga anak na naririto. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong katapatan. Salamat sa iyong pagkilos sa buhay namin sa araw-araw. Sa mga nagdaang mga panahon ng buhay na talagang nandyan ka palagi. Lagi mo kaming sinasamahan. Lagi mo kaming kinukupkop, Panginoon. Tunay na ikaw ang Diyos na walang katulad. Ikaw ang Diyos na dakila at tapat, Panginoon. Panginoon, sa oras na ito, muli humaharap kami sa iyo, nagpapakumbaba. Nagpapasiyasat kami ng aming mga sarili, ng aming puso, ng aming isipan. Sa lahat ng mga bagay na hindi naging karapat-dapat sa iyong harapan, sa lahat ng aming mga naisip, nasabi at nagawa, sa lahat ng kasalanan, Panginoon, maliit man o malaki, O Diyos, lahat ng ito ay aming isinusuko sa iyo. At patuloy kaming nagpapakumbaba sa iyo, humihingi kami ng tawad. At hayaan mo, Panginoon, na sa sandaling ito, Lord, maging karapat-dapat ang aming mga buhay sa pagsamba sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan. Nais namin na sa umagang ito, ikaw ay aming mapangiti, Panginoon. Ikaw ay aming masamba sa pagsambang nais mo, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na sa umagang ito, maging handa ang aming mga buhay sa pagtanggap sa iyong mga salita. At hayaan mo na ang aming mga puso ay magsilbing matabang lupa na matatamnan muli ng iyong mga salita. At hayaan mo, Panginoon, ang bawat salitang ito ay patuloy na talagang makita sa buhay namin sa araw-araw. At patuloy na ikaw lamang ang patuloy na mabigyan namin ng kaluguran sa lahat ng aming mga ginagawa. Pagpalain mo po, Panginoon, ang inyong lingkod na maghahayag ng inyong mga salita, maging ang amin pong mga awitin na ihahandog sa iyo, ihanda mo po ang bawat isa, maging ang lahat ng instrumento na gagamitin, Panginoon. Tunay na maging matagumpay, Panginoon, ang pagsambang ito na nauukol tanging sa iyo po lamang, Ama. Salamat po, Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat isa at patuloy na maranasan ng lahat ang iyong dakilang presensya sa umagang ito. Purihin ka po, ito po ang aming samod dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Ating papurihan natin, Panginoon, tunay nga na this is the day that the Lord has made. We will still rejoice and be glad in Him. Amen. Sing. Just clap our hands. Just ready our voices. Sing to the Lord. There's a light that shines with hope and grace fills the sky. With new mercy each day, never lie. Let your glory pour out, Jesus. There's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control. Let your favor pour out, Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day
God is in control. So we will rejoice and be glad because this is the day that the Lord has made. Amen? We are blessed na makita yung bawat isa sa atin na patuloy na nagpupuri. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a good thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a good thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a good thing. Let's move forward, sing. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a good thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a good. Sing one more time. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a good thing happening. Leave behind what happened yesterday, there's a good thing happening. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Hallelujah! At italakpan natin, Panginoon. Let's continue to thank the Lord because we are still here. And we are still here rejoicing and praising because you are the God who will never leave us nor forsake us. Amen. Let's continue to sing to the Lord. Let's give thanks. Hallelujah. Let's continue to clap our hands. We thank you, Lord, for everything. Wandering into the night, wanting a place to hide this weary soul, this vagabond. I tried with all my might, but I just can't win the fight. I'm slowly drifting, a vagabond. And just when I ran out of road, I met a man I didn't know, and he told me that I was not alone. He picked me up, he turned me around, he placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because he healed my heart, he changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Whoa.
lost another one. I am free. I am free. I am free. We are free. I lost another one. I am free. I am free. I am free. I lost another one. I am free. I am free. I am free. I lost another one. I am free. I am. We rebuke Satan. We are with God. I lost another one. I am free. I am free. I am free. I lost another one. I am free. I am free. I am free. I lost another one. I am free. I am free. I am free. I lost another one. I am free. I am free. Because He picked me up, turned me around, He placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, because He picked me up, turned me around, He placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Whoa, I thank God. I thank God. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Because we belong to you, Lord, and we know you are the God who will always be with us. Like your promise in Joshua 1:9, you were promised that you will never leave nor forsake us, Lord. Especially in these challenging times in our world, we pray, Panginoon, na ikaw ang aming kapitan, na ikaw ang aming maging pundasyon, because we know that your promise is sure. Your promise will be our firm foundation. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Christ is my firm foundation, the rock on which I stand when everything around me is shaking. I've never been more glad that I put my faith in Jesus, 'cause He's never let me down. He's faithful through generations. So why would He fail now? He won't.
will never fail. You are a firm foundation. Even if our world is shaking right now, you are our assurance, Lord. There are storms, there are rains, there are winds that tries to disrupt us, but you are our firm foundation. Hallelujah. Let's continue to sing to the Lord. Rain came, wind blew, and my house was built on you. I'm safe with you. I'm gonna make it true. A great reminder. Rain came, wind blew, but my house was built on you. I'm safe with you. I'm gonna make it true. Sing one more time. Rain came, wind blew, my house was built on you. I'm safe with you. I'm gonna make it true. Rain came, wind blew, my house was built on you. I'm safe with you. I'm gonna make it true. Gonna make it. I'm gonna make it true. 'Cause I'm standing strong on you. I'm gonna make it true. 'Cause I'm standing strong on you. Christ is my firm foundation. The rock on which I stand when everything around me is shaking. I'll never withhold that, 'cause I put my faith in Jesus. 'Cause He's never let me down. He's faithful to generation. So I believe in now. He won't. He won't fail. He won't fail. He won't. He won't. He won't He won't fail. He won't fail. He won't. Yes, Lord, thank you for the assurance, for the firm foundation, and truly you are good. Help us, Lord God, to always declare the goodness. Hallelujah. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Yes, Lord. In all my
is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. And every breath that I am in, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Surely that we will declare your goodness. You are a firm foundation, Lord. As we continue to worship you by your words, Lord God, let your presence be with us. Open our hearts, open our minds, Lord. And we pray, Panginoon, for the peace despite of everything that is happening in our world right now. Our world is shaking, but you are still in control, Lord. You are the God who will always be with us. Deuteronomy 31 says, you are the God who will never leave us nor forsake us. Hallelujah. Thank you, Lord, for everything. We thank you, Lord, for the continuous provision that you still wake us up, Lord God, to worship you, Lord God, to praise your holy name, Lord. Thank you, Lord God, for all the blessing, all. And we give you all the thanksgiving, Lord God, because you are good. You are the God of the past, you are the God of the present, and you are also the God of the future. We thank you, Lord. We thank you, Lord, for everything. In all my life, Lord God, you have been faithful, Lord. Thank you, Lord God, for your grace. Everything that we have right now is because of your grace. Because you have been faithful. Help us, Lord God, to have the faith, Panginoon, na patuloy magtiwala sa iyo ng araw, Lord God. Purihin ka, Panginoon, purihin ka. Ito na po rin ang isama ng aming ilang sa mga isipan na yung bilang natin sa Jesus. Amen. Ating palakpan natin, Lord. Truly that you are King. Amen. Praise the Lord. Yan. Purihin po ang Panginoon this morning. Tunay po na ang kabutihan ng Diyos ay hindi po nagmamaliw sa ating mga buhay, sa maraming mga pagkakataon na ating pong naranasan. So this morning, we're going to continue listening sa ating pong message in the theme, Courageous, Recognizing God's Sovereignty in Difficult Times. So we have been tackled about different character in the Bible like Elijah, Job, no, at itong kahulihan, we are talking about David, his character and his being, at yung kanyang mga experiences during the time ng kanyang pagiging king, no, sa bansa na kung saan nilagay siya ng ating Panginoon. This morning, we have to we are listening sa mensahe ng Panginoon at ang paksang ating tatalakayin is entitled, What Does a Rescued Man
man received. Ano ba yung natatanggap o tinatanggap ng isang taong sinagip mula doon sa kanyang panganib na kinakaharap? No? From the word and from the topic, resetting your faith and ministry, ating pong bibigyan ng katotohanan at pansin yung paksang ito sa pamamagitan po ng ating tatalakaying topic. So this morning, ang ating pong teksto ay matatagpuan sa aklat ng mga awit, kabanatang 4 talatang 1 hanggang 3. Psalm chapter 40, verse 1 to verse 3. Inyo pong sundan ang aking pong babasahin. Sa Diyos na si Yahweh, matyagang naghintay, ang aking panaghoy kanyang pinakinggan. Sa buong balong malalim na lubhang maputik, iniahon niya at dooy inialis. Ligtas na dinala sa malaking bato at naging panatag, taglay na buhay ko. Isang bagong awit sa aki itinuro, papuri sa Diyos ang awit ng puso. Matatakot ang bawat makakasaksi at magtitiwala sa Diyos na si Yahweh. Ang Diyos po magpala sa ating lahat sa pagkabasa ng ating unang salita ng Panginoon na ating pong pinasa ngayong umaga. Tayo po sandaling manalangin. Aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat sa umaga pong ito, ay hinihiling po namin ang isang bukas na puso, ang isang bukas na isip na iyong ipagkakaloob sa amin upang sa mga bagay na iyo pong ipapaalala, sa mga bagay na iyong sasabihin sa amin, Panginoon, sa pamamagitan po ng iyong mga salita, ito po, Panginoon, ay mangusap sa amin at siyang amin pong mai-apply o lakaran, Panginoon, sa aming pang-araw-araw na buhay. Purihin ka po at nawa ang iyong presensya, ang iyong pagtuturo, Panginoon, ang aming maranasan sa umagang ito. Sa pangalan po ni Jesus, ng aming pong samot dalangin. Amen. Amen and amen. So ngayon pong umaga, tayo po'y nasanay every time na kapag tayo ay nasa church, ginagawa natin yung ating routine. Ibig sabihin, yung parte ng ating liturgy, ng ating program, simula sa umpisa hanggang sa matapos yung ating pananambahan, yung ating worship. Pero alam niyo po ba, during the old times, may mga pagkakataon na may tumatayo sa unahan para magbahagi ng kanyang karanasan sa pagkakilala sa Panginoon, yung kanilang testimony of faith and conversion. No, may mga time na ating pong ini-encourage yun, lalo doon sa mga ibabaptize, no, yung mga dadaan sa, yung mga mag-undergo ng water baptism. Hindi ko alam kung sino yung huli na nakapag-share ng kanyang personal testimony. Pero itong mga previous, ginagawa lang namin sa aming klase. No? Batch yata nila, Ate Ann yun sa klase lang. No? Sa klase lang ng baptism, sinishare o isinusulat yung kanilang karanasan ng pagkakilala sa Panginoon. Pero during the old times, may tumatayo sa unahan para ibahagi kung paano sila nakakilala sa Lord, sa Panginoon, kung paano nila na-encounter si Jesus, kung sino yung ginamit ng Panginoon, kung ano yung ginamit ng Panginoon sa kanila personally, para sila ay magkaroon ng, sabi nga, personal relationship sa Panginoon bilang Lord and personal Savior. No? Doon daw sa time na ganoon, nagkakaroon ng parang sinserong pagbabahagi nung tunay na naranasan ng isang Kristiyano o ng isang mananampalataya sa kanyang buhay pananampalataya. At ngayon pong umaga, bagamat walang magbabahagi sa atin ng kanyang conversion o ng kanyang karanasan ng pagkakilala sa Panginoon, gusto kong makita natin ano ba yung importansya o ano ba yung halaga na makita natin kung papaano tayo sinagip ng Panginoon sa isang panganib o sa isang parang balong malalim ng kapahamakan. Tayo ay iniangat ng Diyos at dinungtong sa lupa para magkaroon ng panibagong buhay. No? Yung mga words na ginagamit ng mga nagbabahagi ng kanilang pananampalataya o ng kanilang karanasan ay mga salita ng encouragement din sa bawat isa. Na meron palang
pag-asa. Meron palang pagkakataon para yung isang tao na ang pakiramdam niya, siya ay nandun na sa pinakamadilim na bahagi ng buhay niya, may pagkakataon para makita niya yung liwanag. Makita niya yung pag-asang ibinibigay ng Panginoon sa kanya sa pamamagitan ng pananampalataya. No, meron pong isang kilalang lingkod ng Diyos. Ito po ay si John Wesley. No? John Wesley is a man, a well-known preacher in London in 1700. No? During his time, si John Wesley ay talagang kilala. Magpahanggang gayon naman eh. No? Kilala yung kanyang pangalan sa larangan ng pananampalataya. So he was a well-known preacher in London. At alam niyo po, si John Wesley meron daw isang hindi makakalimutang karanasan sa kanyang buhay. Isang gabi, si John Wesley ay naglalakad. No, ang sabi, naglalakad daw siya doon sa isang lugar na tinatawag na Hounslow Heath. Habang siya'y naglalakad sa daanan, kumakanta siya ng kanyang favorite na kinakantang hymn. No, kinakantang hinaham niya yon, then from his heart, siguro parang tayo minsan pagka naglalakad tayo sa isang tahimik na lugar, yung medyo madilim, nilalabanan natin yung takot sa pamamagitan ng pagkanta. Pero si John Wesley, hindi naman yung takot siguro. No, he just used to sing while he is walking. No, papunta, pauwi sa kanyang pupuntahan, lumalakad siya, at the same time, kumakanta siya. Pero maya-maya, sa kanyang paglalakad, may isang boses na narinig siya. Ang sabi sa kanya ng boses, tumigil ka. No? Tumigil ka, sabi ng isang boses. Medyo may authority yung word o yung boses ng taong yon. No? At pagkarinig niya nung boses na yon, no? Sabi ng boses, pumili ka, yung pera mo o yung buhay mo. Yung pera mo o yung buhay mo. Hindi po yung joke, ha? Sabi, mamili ka, yung pera mo o yung buhay mo. Parang doon sa pagkakataon na yon, napagtanto ni John Wesley na siya ay nasa panganib. So, ibig sabihin, hold-upper pala yung boses na iyon na tumawag sa kanya. So, that voice commanded something, and it demanded something from him. No? Either his money, o yung kanyang either his money o yung kanyang buhay. So siyempre kung papipiliin kayo, 'di ba, between pera o pera o buhay, kasi yung pera at saka puri, may kwento yun eh. No, pera o buhay siyempre, 'di ba? Naalala ko noon sina AJ, no, yung anak ni Ate Joy, Joy Bautista. Si AJ, hindi ko alam kung kasama niya si BJ noon. O si AJ lang yata yon. Yung na-hold up sa bandang Baclaran, nagkukwento sila yung habang nag-groupings yung mga kababaihan. Small group na yata yun ng kababaihan. Sabi ni Ate Joy, si AJ daw ay na-hold up doon nga sa bandang Baclaran kasi sapat siya sa may Pasay siya nag-aaral during that time. No? At yun, nung shinare sa kanya ni AJ yun, siyempre bilang nanay ninervyos siya, di ba? Pero sabi ng nanay, sabi ni Ate Joy sa kanya, pag may mga ganong mga pagkakataon, ibigay nyo na yung lahat ng pwede nyong ibigay, basta hindi lang kayo mapahamak. Yun ang bili ng mga magulang. No, basta hindi lang kayo mapapahamak. So, si John Wesley, nandun siya sa point ng buhay niya na naglalakad siya, then narinig niya yung boses nag-utos sa kanya at dinidiman sa kanya yung kanyang pera. So, walang ibang nagawa si Mr. Wesley. Ang ginawa niya, sinunod niya yung boses. Nilabas niya yung kanyang pitaka at kinuha niya yung mga natitirang mga coins. No, ang laman pala ng kanyang pitaka, puro coins na lang. No, sino bang nakaka-relate doon? Yung mga puro coins na lang. Nilabas niya lahat, talagang wala siyang tinira. Ginanon niya yung wallet niya, yung kanyang pouch, binigay niya doon sa hold-upper, yung lahat ng bagay na meron siya. Tapos, yung bag na sukbit-sukbit niya, binigay niya rin para check upin nung hold-upper kung ano yung mga laman.
kung ano yung mapapakinabangan. Pero disappointed sa resulta nung pag-search nung hold-upper sa kanyang bag, ang nakita, puro libro. No, puro libro. Yung laman ng bag ni John Wesley, puro books. No, puro books sa church, no, sa kanyang pananampalataya, puro books sa mga awit. Nung naalala ko noon nung nasa Bible school ako, nanalo ako ng na-award ako ng Best Library User. No, ayaw ko kasi hindi naman ako talaga nagbabasa ng libro. No, ang binabasa ko lang sa library, yung mga dyaryo, yung malalaki, yung Philippine Star, yung Inquirer, tapos nakikibalita ako tungkol sa mga sa nangyayari sa showbiz. Yun ang ginagawa ko. Tapos yung libro, ang gagawin ko sa mga libro, pupunta ako doon sa bookshelves, kukunin ko yung mga malalaking libro. Hindi ako magbabasa. Ang gagawin ko lang doon sa libro, titignan ko yung mga picture. Siyempre, naka-register yun doon sa librarian. So, lahat naka-encode. So, nakikita nila lahat natatala lahat ng mga hiniram mo. Kaya, doon sa end, ako yung binigyan ng award na Best Library User. Nagalit sa akin yung classmate ko, yung kumpare ko ngayon, na sabi niya, ba't ikaw yung nanalo ng samantalang ako yung basa ng basa. No, basa siya ng basa, kaya ngayon yung noon niya medyo malapad na kasi kakabasa niya ng libro. Pero yun naman yung story lang, yung nakakatuwang karanasan. No, sabi ko nga, yung libro nga hinahanapan ko baka may cash, walang cash Kasi ayoko talaga ng libro, sabi ko sa kanya nung time namin na nandun kami. So, pero, yun nga, si John Wesley, na-disappoint yung hold-upper. Kasi, pagtingin niya sa bag, nakita niya, puro libro. So, tumalikod na siya. Iniwan niya na si John Wesley. Pero pagkatalikod niya, hindi pa nakakalayo si hold-upper. Ang sabi ni John Wesley, tigil ka lang, saglit lang. Meron akong i-share sa'yo. Ang sabi nung hold-upper, ano yun? No, shinare ni John Wesley si Jesus doon sa hold-upper. Sabi niya, alam mo ba na mahal ka ng Panginoon? No? Alam mo ba na ibinigay ng Panginoon yung buhay niya para sa iyo? No? Yung kanyang dugo ay ibinigay niya para sa iyo, para sa iyong kaligtasan. No? Ganun ka kamahal ng Panginoon. So, lalo pang tumalikod yung hold-upper at umalis palayo kay John Wesley. Pero sabi, si John Wesley habang naglalakad pauwi sa kanyang bahay, nagpipray siya. Pinagpipray niya yung hold-upper na nang-hold up sa kanya, na kumuha ng mga coins sa kanyang pouch. Yan. So, pinapag-pray niya. So, after ng ilang mga taon, after ng ilang mga panahon, isang Sunday daw sa church, nagpipreach si John Wesley. No? And then after ng kanyang pagpipreach, yung kinagawian, nagkakamayan, nagbabatian, merong isang lalaki na nagpakita at tumayo sa kanyang harapan. At nakita niya, na-recognize niya, yun yung hold-upper. Yun yung nang-hold up sa kanya. Yun yung kumuha ng kanyang mga coins sa pouch. Yun yung tumalikod sa kanya nung nakita yung mga libro sa kanyang bag. At yun din yung nabahaginan niya ng tungkol kay Jesus. Alam niyo po, nung time na yon, yung hold-upper na yun yung isa sa mayaman at pinakamatagumpay na negosyante sa kanyang lugar. So imagine, naging matagumpay siya sa kanyang pang-hold up. Hindi, naging matagumpay siya sa buhay. No, sabi niya kay John Wesley, alam niyo po, nung gabi na yon, hindi ako nakatulog. Naalala ko yung shinare niyo sa akin. No, doon ko nakilala ang Panginoon. Doon ako nagsuko ng buhay ko sa Panginoon. So, tinigil niya na yung kanyang masamang ginagawa, nakilala siya sa Panginoon, nag-grow siya sa kanyang faith, sa kanyang pananampalataya, at nandun siya, pinakita niya yung pagbabagong ginawa sa kanya ng Panginoon dahil sa pagbabahagi ni John Wesley sa kanya. Sabi niya nga kay John Wesley, sa inyo ko utang lahat ng bagay na meron ako. Pero sabi ni John Wesley sa kanya, hindi sa akin, sa Panginoon. Ang Panginoon ang nagbigay sa iyo ng panibagong buhay.
ang Panginoon ang nagbigay sa iyo ng buhay na meron ka ngayon. So, it was the testimony and kindness to this man by John Wesley. No? So, this kindness tells something about John Wesley's faith. No? Bakit? Kasi hindi mo naman pwedeng ibahagi yung bagay na pwede mong ibahagi kung hindi mo yun naranasan. Amen? Diba? Amen po ba, mga kapatid? Ang hirap magbahagi nung bagay na wala ka naman eh. Diba? Mapipilitan ka lang. Pero hindi bukal sa puso. Hindi galing sa puso. Hindi mo naranasan. Pero itong si John Wesley, he only share what he had experienced doon sa hold-upper. At yun yung kumilos sa buhay nung hold-upper o nung lalaking yun. Kumilos ang Panginoon sa buhay niya, no? Binago siya ng Panginoon, then doon sa kanyang pagbabago, nakilala niya ang Diyos at lumago siya sa kanyang pagkakilala sa Panginoon. In the Psalms, we find a man who really loved to give his testimony. At ito ay walang iba kundi si David. This man is David. Many times, David said, "Listen and let me tell you what the Lord has done for me." Diba? Laging yun yung bukang bibig ni David sa kanyang mga awit. No, makinig kayo sa akin. No, pakinggan nyo yung aking mga sasabihin o yung aking awitin. Ito yung ginawa ng Diyos sa aking buhay. Tayo po ba'y matapang na nagbabahagi ng ating pananampalataya sa iba? Diba? Kung gaano tayo katapang mag-share ng ating mga sama ng loob sa ating pamilya, sa ating asawa, sa ating mga anak, sa ating mga magulang, no? Tayo po ba'y malakas ding magbahagi ng mga bagay na ginagawa at ginawa sa atin ng ating Panginoon? Kasi yun yung meron si David. Yun yung meron even John Wesley nung time na na-encounter niya yung hold-upper na iyon. Sabi po doon sa verse 2 ng Psalm 40, "I was in a pit, sinking down into the miry clay, but the Lord came, lifted me up. He put my feet on a solid rock and put a new song in my mouth." Sabi ni David, nandun ako sa balon na malalim, na halos lumubog na sa putik, no? Sa parang pumunoy ng putik, madilim. Alam natin yung picture ng balon. Kung titingin tayo pababa, di ba? Parang suffocating. Kapag hindi ka sanay, talagang mamamatay ka, masusuffocate ka sa ilalim. Madilim, makitid yung lugar, no? Maputik, ang sabi ni David. But the Lord came, lifted me up. Iniangat ako ng Diyos. No? Iniangat ako ng Panginoon. Iniahon ako ng Panginoon at inalis ako ng Panginoon doon sa lugar na iyon. Ligtas akong dinala sa malaking bato. So, gusto ko makita natin this morning at ma-picture out natin sa ating mga isipan. Isipin natin for some time, gaano ba kalalim yung mga bagay na kung saan kinakaharap natin sa ating mga buhay, lalo na sa ating pong mga problema, mga pagsubok, mga bagay na meron tayo sa ating mga buhay. Ngaring sabihin natin, kung ikukumpara sa balon, it was indeed a very dark place. It's dark down there sa lugar kung saan malayo tayo sa Diyos. Nung tayo po ay hindi pa nakakilala sa Panginoon, ganun kadilim yung buhay natin. Di ba? Nandun ka, lugmok ka sa bisyo, lugmok ka sa mga kaisipan na hindi iniisip ng mga anak ng Diyos, no? Yung kaisipan na iniisip ng sanlibutan, ng mundo. Nandun ka sa lugar na napakadilim. Sabi nga po, di ba? Ang tawag sa mga taong ganoon ay mga lost people. Yung mga nawawala. Yung mga taong walang direksyon ng buhay. Yung mga tao na hindi nakikita yung liwanag o daan na ibinibigay at pinagkakaloob ng Diyos. So there is no way to get them out there sa lugar na iyon until the time na merong gagamitin o merong ipapadala ang Diyos o ang Diyos mismo ang kukuha sa atin para alisin tayo sa lugar na iyon. So, ngayon pong umaga, there is another way we can look
at this same situation. Yung isang tao, yung isang individual in the pit is like a lost soul. No, isang ligaw na o isang nawawalang kaluluwa, isang tao na hindi alam ang direksyon ng buhay niya. He is sinking down in the hell. Kung sabi nga nung kanta natin kanina, di ba? Ano yung ano yung he picked me up, he turned me around, di ba? Yung parang merong isang tao na inalis ng Diyos sa kapahamakan at niligtas ng Panginoon. Amen? Di ba? May time o may pagkakataon sa buhay natin, nandun tayo sa lugar na yon. May pagkakataon sa buhay natin na tayo yung taong naliligaw. May pagkakataon noon sa buhay natin na tayo yung nasa dilim at tayo ay kinuha ng Diyos, iniangat ng Diyos. At ngayon nandito tayo, nagpupuri sa ating Panginoon. Di ba? Ganoon kadakila ang Diyos sa ating pong mga buhay. No? The strong man who pulled him out is the Lord Jesus. No? Sa ating pong mga buhay, kung tayo man ay yung tao na katulad ng taong nandoon sa balon na madilim at malalim, no? Na para bang nasa kapahamakan, tayo po ay hinila o kinuha ng Panginoon, ng ating Panginoong Yesus para iligtas sa kapahamakan na iyon. He is now saved and His feet are standing on the rock of ages. No? At tayo po ay nagpupuri, umaawi sa Panginoon sa ginawang pagliligtas ng Diyos sa ating mga buhay. So balikan nyo po, mga kapatid, balikan natin way back. Balikan natin 10 years ago o 5 years ago. Ano ba yung buhay natin nung wala pa si Jesus sa atin? Balikan natin yung buhay natin 10 years ago, 20 years ago, 25 years ago, o 30 years ago, nung hindi mo pa nakikilala ang Panginoon sa buhay mo bilang personal Lord and Savior. Compare sa panahon ngayon. Nasaan po tayo, mga kapatid? Ano yung buhay natin? Ano yung kalalagayan natin? Ano yung principle natin? Ano yung laman ng puso natin? Ano yung laman ng isip natin? Paano tayo nag-iisip? Paano tayo gumagawa? No? Paano tayo lumalakad sa buhay? Maaring ibang-iba sa buhay na meron tayo ngayon. Amen? No? Ibang-iba sa buhay na meron tayo ngayon. Naalala ko po, siguro kung hindi ako nakilala sa Panginoon, kung hindi ko nakilala ang Lord sa buhay ko bilang personal Lord and Savior ko, kung wala din ginamit ang Panginoon sa akin para dalhin ako dito sa church, para maalagaan ako spiritually, hindi ko alam, baka natukhang na ako panahon ni Duterte. Kasi sa amin, maganda yung lugar na kinalakhan ko, di ba? Alam ni ano yun, nila Kuya Marvin. No? Pinanganak ako sa Calle Marino, lumaki ako sa Calle Marino. Di ba? Kung merong tundo ang Maynila, merong Calle Marino ang Cavite City. Kaya huwag kayong paloko-loko. No? Hindi kayo pwedeng pumunta doon basta-basta. No? Pero yun po, di ba? Iniisip ko, paano kaya kung hindi ako nakakilala sa Panginoon? Paano kung hindi ako dinala nung taong nagdala sa akin dito sa church? At hindi ko nakilala yung mga nanay, mga tatay, mga kapatid ko dito sa church na naging big help sa akin para mag-grow ako spiritually. Baka iba yung buhay ko ngayon. Pero hindi po pumapayag ang Diyos sa ganoon. Ang gusto ng Panginoon, ang ginagawa ng Panginoon, kinukuha tayo doon sa kapahamakan. At gagawa niya ng paraan para tayo ay lumago sa ating buhay at pagkakilala sa Kanya. So, kung babalikan nyo yung buhay nyo sa nagdaan, nung hindi nyo pakilala ng Panginoon sa buhay nyo, ano yung difference nun sa atin? Ano yung pagkakaiba nun sa ating panahon ngayon? Alam ko po, napakaliwanag at napakalaki. Di mo ba? No? So kaya meron tayong dapat na puso, lalo na doon sa mga tao na alam natin na wala pa sa Panginoon. Sila na mga tao na kailangan makakilala sa Diyos, makakilala sa Panginoon. So once this man was rescued from the pit, then what? Ano yung mangyayari kapag yung mga taong ito na nawawala, yung mga taong ito na nasa kadiliman, nasa balon,
Ano yung mangyayari kapag sila ay dinala sa Diyos, dinala sa Panginoon? Ano yung mangyayari kapag binahagi natin yung kabutihan ng Diyos sa buhay nila? Ano yung pwedeng mangyari sa kanila? Ito po yung ilan sa mga bagay na pwedeng mangyari. Sabi diyan, a rescued man received healing. Ang isang tao na iniligtas mula doon sa kapahamakan o kadiliman ng buhay na wala sa Diyos, they will receive healing. May mga sakit po ba sila? Meron namang mga malalakas. Ano ibig sabihin nun? So the first thing was a healing. So we are not talking about physical healing. Although sabi, naniniwala nga tayo na merong mga pagkakataon na may mga tao na nasa gitna ng ganoong karamdaman. But this morning, we are speaking about spiritual healing. Di ba? Yung buhay ng mga tao noon na wala pang pagkakilala sa Panginoon, magpahanggang ngayon, sila ay may karamdaman. Karamdamang spiritual. Yung karamdamang kailangan nilang gumaling at kailangan nilang ma-overcome yung sakit na meron sila. So, all throughout the Bible, alam natin na ang tingin ng Biblia sa kasalanan ay disease o karamdaman. Di ba? No? Yung tingin ng Biblia, ng salita ng Diyos sa kasalanan ay karamdaman o sakit. Kaya yung mga tao na namumuhay pa sa kasalanan, they are sick. No? They are sick. It is a disease that cuts down every man and carries him toward hell. Parang dinadala ka ng kasalanan sa kapahamakan. At yun yung karamdaman. No? Ang sabi po ng salita ng Diyos, di ba? All sinned and come short of the glory of God. Sabi, lahat ay nagkasala at walang makaabot sa Diyos. So there is not a human being upon the earth that has not sinned. Wala kung sino mang tao hindi nagkasala. Lahat nagkasala. Lahat po may kasalanan. Meron ba tayong kasama dito na walang kasalanan? Wala. Lahat po tayo may kasalanan. Lahat nagkasala. So there is not a human being upon the earth that has not sinned. So since all of us ay nagkasala, dahil sa kasalanan, all of us need healing. Kailangan natin ng kagalingan. Kailangan natin ng gumaling sa ating pagkakasala. Sabi nga po dito, there is a cure for this illness. And Jesus is the great physician. Ang Panginoong Yesus, ang dakilang manggagamot natin. No, ang Panginoong Yesus, ang ating dakilang manggagamot. The day that He went to Calvary, He provided the remedy for us. When we come to Him, we are healed of our spiritual sickness. Tayo po ay pinagaling sa ating karamdaman. No? So mga kapatid, tandaan po natin na maaaring iba yung ating kasalanan sa kasalanan ng iba. Pero wala namang magkakaiba sa mata ng Diyos. Lahat po merong kasalanan. Lahat ng kasalanan pantay-pantay. No, lahat ng yan, kasalanan pa rin sa harapan ng Panginoon. Ang mahalagang bagay, makita natin, Jesus is the remedy for sin. Millions of people who were sinking down to hell have come to Him for healing. And He has never lost a patient. Jesus can heal spiritual sickness. Amen? No? Kayang pagalingin ng Panginoon ang karamdaman, lalo na yung karamdamang spiritual. Ang Diyos natin ay mapagpatawad na Diyos. No? Mahal tayo ng Panginoon, kaya po tayo nandito because Jesus loves us. We are here because pinakita ng Diyos, pinaramdam ng Diyos o kanyang pag-ibig sa atin sa pamamagitan ng kanyang kaisa-isang anak na namatay sa krus para sa atin. So, a rescued man received healing. Tayo po ba'y nakaranas na ng kagalingan mula sa Panginoon? Tayo po ba'y magaling na? O baka tayo po ay may sakit pa? Yan.
So sana po lahat tayo magaling na at nagpapalakas sa ating mga buhay spiritual. Pangalawa, a rescued man received help. So once you have been lifted up out of the pit, you receive healing. Di ba? Yung kagalingan, pinakita sa atin ng Panginoon through His Word na ito'y nangyayari sa pamamagitan ng pagliligtas sa atin ng Diyos mula sa kapahamakan. At bukod doon, the next thing that we will receive is help, yung tulong. Diba? So, now that we are a newborn in Christ, we need help. Anong help? Anong tulong yung kailangan natin? No? Parang yung isang newborn baby. When a baby is born, it is not left alone. Di ba? That baby needs help and nourishment. Kailangan ng isang sanggol yung tulong. Hindi naman siya pagka inilabas ng nanay, okay na yan. Pabayaan mo na yan. No? Hindi naman ganun. Di ba? Hindi naman ganun yung tao. Pag nilalabas natin, no, pag iniluwan sa mundong ibabaw, inaalagaan hanggang lumaki. Hanggang maging matigas yung ulo. Hanggang lumaki. Yan. So, lalaki yung tao sa pag-aalaga ng kanyang mga magulang. Di ba? Yun nga lang talaga, hindi maiiwasan. Yung mga lumalaki, matitigas ang ulo minsan. Di ba? Bato-bato sa langit, pero tamaan yung mga anak. Tamaan yung mga anak. Tamaan yung mga dapat tamaan. Minsan ganon, di ba? Pero wala tayong iniisip ng ganon. Ang iniisip natin, papaano aalagaan yung tao na newborn. No? So, you are going to need help. Yung isang buhay ay hindi nabubuhay na mag-isa lang. No? Meron tayong mga battle during our journey sa buhay pananampalataya. No? Kaya nga sabi ko po, personal experience ko, siguro kung wala yung church, mahirap para sa isang tao na bago pa lang sa Panginoon na lumago sa kanyang faith. Kanina pinag-uusapan namin yun sa aming baptismal class. No, kasi ang topic namin, church eh. Ano ba yung ginagawa ng church sa buhay natin? Di ba? Binigay ng Lord yung church sa atin para tulungan tayo mag-grow sa ating faith. No? Para dalhin tayo sa paglagong espiritual. At hindi ka lalago sa buhay espiritual kung wala kang church. So mapalad tayo kasi nandito tayo sa Caridad Unida. Nilagay tayo ng Panginoon dito para tayo ay palaguin. Ginagamit ng Panginoon yung kanyang mga lingkod, ginagamit ng Panginoon yung ating mga kapatid para tayo ay tulungan sa ating lalong paglapit sa Panginoon. Diba? Natutuwa tayo, nagagalak tayo pag nakikita natin yung katabi natin. O, tingnan niyo po yung katabi niyo. Diba? So, sana natutuwa talaga kayo, diba? So, wag naiinis. Pangit yung pag naiinis tayo, pag may katabi tayo, diba? So, natutuwa tayo. Iba yung fulfillment, iba yung joy. Sabi nga ni Kuya Ray, pag Sunday daw, yung pakiramdam niya, iba. Kasi, iba eh. Yung makita mo yung mga kasama mo, di ba? Napakalaking encouragement sa buhay natin yon. No? Yung time na ganoon, yung time na magkakamayan kayo, yung time na magkukumustahan kayo, yung time na nagpipray kayo sama-sama, nagpupuri kayo sama-sama, iba po yung impact nun sa buhay natin. And we are growing spiritually. Mga kapatid, yung isang taong naliligaw na kung saan natagpuan ng Diyos at natagpuan ng Panginoon, tinutulungan siya sa kanyang paglago, sa kanyang buhay. No? Tandaan po natin, where else in this world are you going to find help like this help? Saan ba pwedeng makita sa mundo yung help na nakukuha natin from the church, from the Lord? Nakukuha ba yan sa trabaho? Malamang hindi po, di ba? Nakukuha ba yan sa kayamanan? Kahit marami kang pera, no, na halos mahiga ka na sa pera, you will not get that help from money, from material things. No, there is no help for you if you don't know Jesus. Amen? No? Pinakamayaman na tayo kung nasa atin si Jesus. Yun yung hindi alam ng mundo. No, they are very sad, malungkot ang mundo dahil walang pera. Malungkot ang mundo dahil mataas ang gasolina, mataas ang diesel. Diba? Kaya yung iba nagkakabayo na lang para makarating sa pupuntahan. Diba? Ang hirap ng buhay ngayon. Pati bigas, tumaas.
Lahat tumaas na. No? Yung asawa ko na lang hindi tumataas eh. No? So lahat nagtaasan na, kaya ang hirap talaga ng buhay. Pero tandaan po natin na kahit gaano kahirap ang buhay, na kahit helpless na tayo, di ba? Parang, Lord, kaya ko pa ba? Kaya ko pa bang mabuhay ngayon? Kaya ko pa bang lumakad? Parang ang hirap na. Yung kinikita ko sa trabaho ko, kakarampot. Kung gagamit ako ng sasakyan, kulang pa. Kaya nakakaawa po yung mga driver ng jeep. Wala tayong driver ng jeep dito, no? Driver ng tricycle, sina Kuya Marvin. Sina Kuya Marvin medyo medyo carry pa ng konti. Sabi nila, no? Kasi motor eh. Pero yung mga sasakyan talaga, ang hirap. 'Di ba? Wala ka nang kikitain. Yung kikitain mo, ilalagay mo na lang pang gasolina o pang diesel. Kung malas-malas, diesel, 'di ba? 130 na yata per liter. So, napakahirap, no? Saan mo kukunin yung help? Di ba yung mga taong dumananas ng iba't ibang mga klaseng mga challenges sa buhay, they are helpless. They feel helpless. Saan natin kukunin yung help? Doon ba sa mga bagay ng mundo? Hindi po. Hindi po kayang ibigay ng mga bagay ng mundo yung tulong para sa atin. Kapag nandun tayo sa helpless time ng buhay, no? There is no help for you if you don't know Jesus. This is a tough old world we live in. Ang sabi, no? There is troubles no matter where we look. Maraming kaguluhan, kahit saang lugar, maraming hirap, no? Maraming mga pagsubok. Kaya mahirap kung haharapin natin yung mundo, yung buhay na tayo lang. Amen? No? Na tayo lang mag-isa. Kaya kailangan natin yung tulong ng Diyos sa buhay natin. Ang isang anak ng Diyos, kahit gaano pa tumaas yung lahat ng tataas, magiging matapang tayo sa buhay. Kasi kasama natin yung pinakamayaman na Panginoon ng buhay natin. Amen? No? Makasama natin ng Diyos. Yung Diyos ang may-ari ng lahat ng bagay. Kahit gaano pa lumaki yung lahat ng mga gastusin, kahit gaano pa lumaki yung gasolina, gaano pa dumami yung mga pagsubok sa buhay natin, meron tayong mas malaking Diyos na makapangyarihan na tumutulong sa atin sa lahat ng bagay. Ganun po yung pinatunayan ng Panginoon sa atin nung tayo ay wala pa sa Kanya. Di ba? Darkness. No, we are in a pit. No? Maputik, madilim, malalim. Pero tayo po ay tinulungan ng Panginoon. Tayo po ay tinulungan ng Diyos. No? Inangat tayo mula doon sa madilim na bahagi ng ating mga buhay. No? Pangatlo at panghuli, sabi po, a rescued man received hope. No? Hindi lang po, sabi nga, hindi lang pag-asa, hindi lang, sabi nga, hindi lang kagalingan, hindi lang tulong, kundi pag-asa ang ibinibigay ng Panginoon sa ating mga buhay. So this third thing a man received, lifted out of the pit of miry clay, is hope. Pag-asa. No? Pag-asa yung ibinibigay sa atin ng Panginoon. So tandaan niyo po, halimbawa, kung tayo itatanungin, no, ang isang sasakyan, no, it won't run without gas, di ba? Yan, siguro sa mga darating na mga linggo, baka yung ibang mga sasakyan talagang hindi tatakbo kasi kulang sa gasolina. Yung ating mga relo, it won't run without battery. Di ba? Yung mga battery-operated na mga relo, hindi yan tatakbo kung walang baterya. O kaya, malilate na yan kapag na yung baterya. Tawag dyan, mahina na yung baterya. Kaya pag ang Kristiyano late sa church, mahina na yung baterya. Kailangan mag-charge, no? Kailangan mag-devotion, kailangan mag-Sunday school, kailangan mag-small group para hindi malilate sa church. Kasi pag late sa church, ibig sabihin, mahina na yung battery. No? Parang ganun yung logic, di ba? So, yung relo, hindi siya tatakbo kung wala siyang baterya. No? Hindi siya mangyayari na tumakbo kung walang baterya. Yung mga bulaklak, it will not grow without sunshine or without water. No?
Lalago ba siya? Mamumulaklak ba yung mga punong may bulaklak kung walang araw, walang tubig? Hindi po. Diba? Neither can a man go on without hope. Ang tao hindi lalago sa kanyang buhay. Hindi makikita yung liwanag ng buhay kung wala siyang pag-asa. At yung pag-asa na yon, matatagpuan po natin sa ating Panginoon. No, when we go sa mga hospital, makikita natin marami mga tao nakahiga. No, they were lying on their bed. No, siguro lahat sila in pain, di ba? Yung iba many days, no? Yung iba siguro inaabot na ng linggo, ng buwan, yung iba taon. No? At yung kanilang paghiga, hindi naman paghiga ng pamamahinga, kundi paghiga kasabay ng hirap na dinadanas sa buhay. Pero tandaan niyo po, kahit doon sa ganong sitwasyon, we can tell that they are hopeless. Lalo yung mga may sakit na malala, di ho ba? They feel they are hopeless. Pero saan po makikita yung hope? Walang iba kundi sa Panginoon. Amen? Amen po ba, mga kapatid? No, marami tayo dito, mga kapatid, na mayroong ganong katotoo. No? They had their hope from the Lord. Si Nanay Delia. Yan. So, Nanay Delia is now undergoing yung kanyang chemotherapy, di ba? Si Ate Jean, nandiyan, sa likod. No? So, nagtagumpay siya doon sa kanyang napagdaanan din, na ngayon ay pinagdadaanan ni Nanay Delia. Even Ate Ann, di ba? Ate Ann once encountered something sa kanyang health. At yung iba sa atin, hindi ko po mababanggit lahat, pero lahat po tayo, dumating sa point ng buhay natin that we are hopeless. Lord, kaya ko pa ba yung buhay ko? Mabubuhay pa ba ako? No? Matutupad pa ba yung mga pangarap ko? Mangyayari pa ba to? No? Maaabot ko pa ba to? Magkakaroon pa ba ng ganito, ng ganyan? Ang daming question. Nawawalan ng pag-asa. Pero yung hope na yun, ibinigay ng ating Panginoon. Ibinigay ng ating Panginoong Yesus. The only hope you can have is found in Jesus Christ. Ang tanging pag-asa na meron tayo at makakamit natin ay walang iba, no, kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. Suppose someone come up to you today and ask you, what is your hope? What would you say to them? Would you say to them, yeah, it's true, I'm not a Christian, but I never harmed anybody. I try to treat everyone kindly. Or would you say, my hope is built on nothing but the blood of Jesus Christ. Mga kapatid, yung pag-asa na ibinibigay sa atin ng Panginoon, hindi pag-asa na katulad ng pag-asa ng mundo. Ito yung pag-asa na binigay sa atin ng Diyos simula doon sa pagkakataon na tayo ay nasa lalim o dilim ng kapahamakan dahil sa kasalanan. Nagkaroon tayo ng kaligtasan. No? God saved us. And ito'y nangyari doon sa hope na ibinigay sa atin ng Diyos. Na meron pang palang pag-asa yung isang tao. May pag-asa pa pala yung taong nasa kapahamakan. May pag-asa pa pala yung tao na nandoon sa kadiliman, na nawawala. May pag-asa pa pala yung taong sakit ng lipunan. May pag-asa pa pala yung tao na nahihirapan na sa buhay, na nawawala na ng pag-asa, na ayaw nang mabuhay sa mundo. May pag-asa pa pala. And it is through Jesus. My hope is built on nothing but the blood of Jesus Christ. Ang dugo ni Kristo ang nagbigay sa atin ng pag-asa. Pag-asa na ngayon ay ating pong ini-enjoy sa buhay natin. Pag-asa na meron tayo ngayon kasama ng ating mga kapatid sa pananampalataya. So, here is what Christ offers you today. No? He offers you healing, which means forgiveness of all sin. No? Ang isang ino-offer ng Panginoon sa atin, mga kapatid, He offers you healing. And this means He is offering forgiveness of all sin. Anumang kasalanan meron tayo sa ating mga puso, handang patawarin ng Panginoon. And that is healing. And that is the healing from God. He also offers you help.
no? Along life's pathway. Napakahirap pong mabuhay sa mundo. Napakahirap na gumawa ng lahat ng mga bagay na tayo ay kasabay sa mga pagsubok. Pero sabi nga po, God offers us help. Ang Diyos ang nagbibigay ng kanyang kamay ng tulong para sa atin. And lastly, He offers you hope. Hope for all the days to come. Hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari pa sa mga susunod na araw. Kung ano pa yung extent ng ating mga naranasan ngayon. Kung yung gasolina ba tataas pa o mawawala na talaga. Diba? Hindi natin alam po yun. We don't know even kung ano yung pwedeng mangyari sa buhay natin after this day. Pero ang Diyos, He offers us hope. Pag meron tayong pag-asa, we're not looking sa mga bagay na pangit at hindi mangyayari sa atin. We are looking doon sa mga promises ng Lord sa buhay natin. Meron ka bang pinanghahawakan pangako ng Diyos sa buhay mo ngayon? Di ba? Masarap manghawakan sa pangako ng Panginoon, sa mga pangako ng Panginoon. Yan yung ating pangharap eh. Yan yung ating espada sa mga bagay na ginagawa ng kalaban sa buhay natin. Yung pag-asa na meron tayo sa ating buhay. Nawa, bilang isang anak ng Diyos, no, i-reset natin yung ating mga buhay, yung ating pananampalataya. I-reset natin yung ating mga ministeryo sa Panginoon. No, gamitin tayo ng Panginoon para sa mas malalim pang paglilingkod. No, palaguin yung ating pananampalataya. Gamitin yung buhay natin para sa iba na wala pa sa Panginoon. No, hindi lang po mga leaders ang po pwedeng magbahagi ng kabutihan ng Diyos sa iba. Lahat tayo, lahat ng anak ng Diyos, lahat ng nakaranas ng kagalingan, lahat ng nakaranas ng tulong, lahat ng mayroong pag-asa, we can tell others about our faith. Pwedeng sabihin yan sa iba. Tayo po ay yumuko at tayo po ay manalangin. Lord Jesus, we thank you this morning. Salamat po sa paalala mo sa amin, Panginoon, tungkol po sa aming buhay, sa aming pananampalataya. We praise you, Lord. We glorify you. We thank you for everything. Sa lahat po, Panginoon, na nangyayari at nangyari sa buhay namin. Kung hindi ka kumilos sa amin, hindi po namin maranasan yung buhay na meron kami ngayon. And we thank you for this another life na kung saan iyo pong pinaranas sa amin yung buhay na puno ng pag-asa. Salamat po, Panginoon. Salamat po at ang aming pong prayer, ikaw din po yung kumilos lalo sa buhay ng mga tao na wala pang pagkakilala sa iyo. Ikaw po, Panginoon, ang maranasan nila, katulad po ng iyong mga anak sa dakong ito. Ito po yung aming dalangin. In Jesus' name, Amen. Good morning po.